Kamusta mga katuto? Welcome sa isa na namang kapaki-pakinabang na episode sa ating channel. Hanggang ngayon ba ay nag-iisip ka kung paano mapagkasya ang minimum na sahod mo habang gusto mong magawa na makapag-ipon para sa inaasam mong motorsiklo? Huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, gagabayan kita step by step para makabuo ng isang realistic at sustainable na budget plan. Magbibigay din ako ng mga extra tips kung paano ka makakatipid sa daily expenses at kung paano ka makakahanap ng extra income para sa mas mabilis na pagbabayad sa motorsiklo. Pero teka, ang motorsiklo nga ba ay isang gastos o luho lang? O pwede din itong makonsider na investment o isang kumikitang kabuhayan? Sasagutin natin yan dito sa ating video mga katuto. Kaya't samahan ninyo ako at sabay-sabay tayong matuto. Ang halimbawa natin ay isang tao na may minimum na sahod at walang masyadong responsibilidad sa buhay tulad ng malaking pamilya. O kung meron man, ay may katulong sa mga gastusin sa bahay tulad ng asawa na may trabaho din. Ang budget din na ipapaliwanag natin ay angkop sa mga taong kasama ang pamilya sa bahay o may ka-share sa upa at sa ibang gastusin. Kung wala naman kayong binabayaran na upa, pwedeng ipandagdag ang allocation sa upa sa pambayad sa monthly amortization ng motorsiklo. Ibig sabihin mga katuto, sa ganung halimbawa, pwede ninyong piliin ang medyo mas mahal na klase ng mga motorsiklo. Sisikapin po natin na hindi gumamit ng mga technical na accounting terms para mas madali ang pagpapaliwanag. Kaya baka naman pwede maglambing ng like at mag-subscribe sa ating channel mga katuto para po updated kayo sa mga bago nating uploads. Part 1. Understanding your monthly fixed expenses. Ang unang hakbang sa pagbuo ng budget ay ang pag-alam sa iyong fixed expenses. Ito yung mga gastusin katuto na gumalaw tayo o hindi, umalis ng bahay o magstay maghapon, nakabakasyon o kahit tulog, ay hindi tayo makakatakas sa mga gastusin na ito. Ang goal natin dito ay mapanatiling manageable ang mga ito para may sapat kang pondo na pambayad sa motorsiklo. Number 1. Share sa upa. Hindi po ito yung mga pogi na nasa Korean novela. Share sa upa ng bahay, 3,000 pesos. Kung may sariling bahay, ay pwedeng pandagdag sa pambayad ng motorsiklo at iba pang gastusin ang nakabudget dito. Tandaan, hindi kailangan magrenta sa mamahaling bahay kung hindi naman ito praktikal. Number 2. Utilities and communication, 1,500 pesos. Kasama po dito, ang tubig 300 pesos, gamitin ng matipid at iwasang magsayang ng tubig. Kuryente 800 pesos, pumili ng energy efficient appliances. Internet at cellphone load 400 pesos. Piliin ang prepaid promos mula sa mga telco para makatipid sa mobile data. Sa mga fixed expenses na ito, ang total ay 4,500 pesos kada buwan. Ito ang baseline ng iyong budget. Part 2. Managing your variable expenses. Ngayon, lumipat tayo sa variable expenses o yung mga gastusin na depende sa iyong lifestyle at mga ginagawa on daily basis. Ibig sabihin mga katuto, pag hindi kayo gumalaw o natulog lang kayo maghapon, wala kayong magiging variable expenses. Kaya mas mabuting matulog na lang tayo maghapon at huwag lumabas ng bahay para makatipid. Number 1. Pagkain, 6,000 pesos o 200 pesos per day. Pagdating sa pagkain, gumawa ng simpleng daily meal plan na hindi lang budget friendly kundi masustansya din. Paano makatipid sa pagkain? Una, magluto sa bahay. Magbaon ng pagkain sa trabaho at iwasan ang pagkain sa labas. Pangalawa, mamili sa palengke kaysa supermarket. Pangatlo, huwag bumili ng pagkain na hindi pa naman ikukonsumo para maiwasan ang pagkasayang. Pang-apat, ito ang panghuling tip na panalo sa bulsa at sa health. Mag-intermittent fasting na mabuti sa kalusugan. Ginagawa po natin yan mga katuto, kaya alam na alam ko.
pag-isahin ang pagkain ng breakfast at lunch. Number 2, pamasahe. 2,080 pesos or 80 pesos per day in 26 working days a month. Kung malapit lang ang trabaho, subukang maglakad o gumamit ng bisikleta. Kapag nakuha mo na ang motorsiklo, ang pamasahe ay magiging gasto sa gasolina na nasa 50 pesos per day, na mas matipid at mas convenient. Kung masyado maliit ang budget na ito sa pamasahe, huwag mag-alala. Mababawasan ang gasto sa pamasahe kung makabili ka na ng motorsiklo. O pwede namang mag-allocate galing sa ibang source tulad ng passive income gamit ang inyong motorsiklo. Pag-uusapan natin yan sa huling bahagi ng ating kwento. Paano mas makatipid sa pamasahe? Gumamit ng BMW sa pagpasok sa trabaho. Mag-bus, MRT, at walk. Number 3, emergency fund of 500 pesos. Hindi po ito gastos o expense. Ito ay itatabi natin para sa biglaang gastusin tulad ng gamot, minor repair sa bahay o maintenance ng iyong motorsiklo. Magtabi ng kahit kaunti buwan-buwan dahil makakatulong ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kung susumahin, ang total variable expenses kasama na ang emergency fund ay 8,580 pesos. Kapag pinagsama ito sa fixed expenses, nasa 13,080 pesos ang total na gastusin mo buwan-buwan. Sa buwanang sahod ng approximately 16,770 pesos, may savings tayo na 690 pesos kada buwan. Part 3, Loan Payment and Savings Strategy. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng budget mo, ang loan payment para sa motorsiklo. Hindi tayo dito magbabanggit ng kahit anong brand ng motorsiklo para hindi tayo malito sa explanation natin sa budget. I-assume din natin na may handa kayong pang down payment kasi one-time payment lang naman yun na kailangan budgetan. May mga dealer naman na nag-o-offer ng zero down payment o kung kailangan talaga ay pwede naman ninyong pag-ipunan ng ilang buwan gamit na ang ating budgeting scheme. So malinaw po yan mga katuto. Una nating pag-usapan ang loan payment. Kung ang motorsiklo ay nakakahalaga ng 65,000 pesos at babayaran mo ito sa loob ng 3 taon, ang monthly installment ay approximately 3,000 pesos na may 10% down payment. Mas bababa yung monthly amortization mo kung mas malaki ang iyong down payment o mas cheaper na motorsiklo ang kukunin mo. Subukan din mag-apply ng motorcycle loan sa mga bangko o kumuha ng cash loan, salary loan o personal loan sa mga government agencies tulad ng SSS o kahit sa bangko at mas mababa ang interest sa mga ito. Yun ang gamitin mo na cash payment sa motorsiklo. Around 1% to 1.5% lang ang interest. Sa in-house financing sa mga dealer ng motorsiklo, aabot ng 2.5 to 3.5% o higit pa ang interest kada buwan. Ang advantage lang sa in-house financing ay mas mabilis ang proseso compared to bank loan. May bago ngayon, yung ginagamit ang G-Gibbs ng GCash para pambayad sa motorsiklo. Pero syempre, depende yon sa credit standing mo. Ito po ang general rule mga katuto. Kung ang utang mo ay pwedeng pagkakitaan at maging additional source of income na makakatulong sa pangkabuhayan, ano pang inaantay nyo? Go na! Utang now, kumikitang kabuhayan later. Sunod nating pag-usapan ay ang savings. Pagkatapos ng lahat ng gastusin, may savings na 690 pesos kada buwan. Pero paano natin mapapalaki ito? Narito ang ilang tips. Number 1. Gamitin ang envelope system. Maglaan ng pondo o budget sa bawat expense tulad ng pagkain, pamasahe o gasolina. Isama mo na rin ang envelope para sa savings. Number 2. Iwasan ang impulsive spending. Pag-isipan muna ng mabuti bago bumili ng bagay na hindi naman masyadong kailangan. Ang tip ko dyan personally mga katuto. Pag may gusto kang bilhin tulad ng bagong gadget, mag-antay ng 15 to 21 days kung kaya mo pa. Tingnan o bisitahin palagi ang gustong bilhin at magsasawa ka din. Pagkatapos, tsaka ka na magdesisyon. Number 3. Magplano ng long-term goals.
Pagkatapos mong makuha ang motorsiklo, unahin ang pag-iipon para sa monthly amortization, maintenance, at accessories. Number 4. Gamitin ang motorsiklo para sa dagdag na income. Pwede kang mag-deliver ng mga goods, hatid sundo ng mga estudyante, pasabay ng katrabaho tapos share sa gasolina, o pwede magsimula ng motovlogging gamit lang ang cellphone. Ang pagiging disiplinado at consistent ang susi para maabot ang financial goals mo. Kung maayos mong masusunod ang mga tips na ito, maaari kang makapag-save ng almost 2,000 pesos o higit pa bawat buwan. Part 4. How to turn a motorcycle into an investment. Sa tingin ng iba, ang motorsiklo ay isang malaking gastos o luho lang. Isang bagay na nakakabawas sa monthly budget. Pero alam mo bang pwede itong gawing investment o kumikitang kabuhayan? Narito ang mga practical tips para masulit ang motorsiklo mo. Number 1. Gamitin sa hanap buhay. Pwede kang sumali sa delivery platforms tulad ng Grab, Foodpanda, o Lalamove. Kada biyahe, kumikita ka habang pinapakinabangan ang motorsiklo. Kung malapit ka sa mga negosyo o opisina, pwede ka ring mag-alok ng freelance courier services. Number 2. Iwasan ang excessive depreciation o pag-abuso sa paggamit ng motorsiklo. Gamitin ang motorsiklo ng tama. Tandaan, ang motorsiklo na inaalagaan ay mas tumatagal at may mas mataas na market value. Number 3. Income opportunities. Pwede po nating iparent ang motorsiklo kapag hindi mo ginagamit o maglagay ng advertising stickers o decals mula sa mga kumpanyang nagbabayad para sa mobile marketing. At dito nagtatapos ang ating detalyadong talakayan tungkol sa tamang pagbuo ng budget para makabili ng bagong motorsiklo mula sa minimum na sahod. Tandaan, hindi hadlang ang mababang kita basta't maayos kang magplano at magtipid. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan nating nangangailangan ng ganitong tips. Salamat sa panunood mga katuto. Ride safe, ride smart, at kita-kits sa susunod na episode ng Kaalaman Moto.